Yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Kakatapos lang namin mag-ride ni Octavia, 50 kilometers lang naman. Mabilis lang, saglit lang. Urban riding, city riding. At talagang na-enjoy ko yung motor ko. Nag-vlog ako about sex sa motor. So, tinghabangan nyo na lang yun. Well, in this video, for today's video, okay, habang nagpapahinga ako sa garahe, may share lang ako sa inyo. Sana kapulutan nyo ng kapakipakinabang. Okay? Ayan. Karamihan sa mga big bikes ngayon ay meron ng mga adjustable controls. Dati-rati kasi wala eh. Dati-rati kung anong meron yung motor, eh yun ang pagtsatsagaan mo. Pero ngayon, merong mga adjustable controls sa mga modern big bikes. Let's get to the first one. Ito yung adjustable brake lever. Okay, or lever kung ano man ang gusto mo. Ito yung adjusting knob niyan. Ayan. Okay, so pag pinihit ko yan, lalayo o lalapit yung lever. Ang tanong dito, ano ba talagang tamang distansya ng lever dun sa grips? Yan ay depende sa mga daliri ninyo. Okay? Now, pinopropose ko na you use 2 fingers for your brakes. Okay? So, ganyan ang posisyon ng kamay ko. Ayan. Tingnan natin dito. Ayan. Wait lang. Ayan. Nakikita nyo yung daliri sa ilalim. Ayan, nakahawak sa grips. Ito yung sa brakes. Now, isineset up ko yung brakes ko para, kita nyo yun, kapag naka full press yung lever, meron pa ring allowance between the lever and my other fingers. Ayan. Para hindi ako nasusukol na kung sakasakaling halimbawang ang sinet up ko is yung lever na, wait lang, ba't nakano to? Yan. Yung lever distance, lever gap na sobrang lapit sa handlebar. So imagine niyo na lang pag pine-press mo yan tapos hanggang dito ang limit niyan, magpe-press na yan against your fingers, or baka pagdating dito wala pa rin yung brake pressure, yung maximum brake pressure na kailangan mo for emergency braking. So delikado yun. Mabibitin ka sa braking performance. Itong ganitong klaseng setup, believe it or not, kapag ikaw ay nag-emergency braking sa ganitong distance, lumulubog pa to ng mga ganitong mga half an inch pa, or mga 10 millimeters pa, lumulubog pa yan during heavy braking, in my experience. So hindi lang yan hanggang dyan. So itong yung allowance na yon, kung i-count ko pa yon, meron pa akong mga 3 centimeters or 30 millimeters na gap between the grip and the lever, and that's more than enough para magkasya yung daliri ko, yung dalawa kong daliri, and that will give me enough, okay, enough distance to do heavy braking or emergency braking. Okay? Now, ang problema naman kapag sobrang layo yan, kapag sobrang layo ng brake lever mo, ang mangyayari niyan, aabutin mo pa siya, gagalaw yung, ito, tingnan niyo yung wrist ko. So, ito naka zero throttle tayo, arangkada tayo, 50% throttle, okay? Ngayon, kung malayo yung brake lever, aabutin ko pa dun, no? Yun, gagalawin ko pa yung kamay ko para lang abutin yung brake lever dito, saka pa lang ako mamemreno. And ang effect nun, pag namreno na ako, for sure biglaan yun. Kasi matatakot yung kamay ko kasi nakabitaw ako sa grips, tapos mamemreno ako, mapapakapit ako, mapapabigla yung preno. So, hindi maganda yung masyadong malapit, hindi masyadong malayo. One way that I can one way na ginagawa ko is, tingnan nyo tong middle finger. Ayan, hindi ko kayo binabastos pakyo kayo. Okay, hindi ko kayo binabastos. Okay, yung middle finger nyo, tingnan nyo yung unang guhit na yan. Ilagay nyo yung kamay nyo, tapos tingnan nyo kung yung unang guhit na yun ay papatak doon sa lever mismo kapag nagsimula na kayong pumiga. Tama-tama yung unang guhit doon sa lever. Yun yung posisyon. Okay? And the last one I would like to share with you is with braking scale, itong middle finger, ito ang nagpo-provide ng power doon sa piga. Ito naman pointer finger, yan, hintuturo. Yan ang nagbibigay ng finesse. Okay, so power and finesse, when you combine them with smooth braking inputs, yung proper braking skills, mas magandang performance ng brake system nyo. Now, let's go to the clutch. Okay, sa clutch naman,
is the same thing. Hindi rin maganda ang sobrang lapit ng clutch sa grips, ng clutch lever sa grips. Hindi rin maganda yung sobrang layo. Ang kadalasang napapansin ko, which is siguro namana pa natin sa mga matatanda, sa mga unang nagta-tricycle, napansin ko kahit dito sa mga kasama ko dito sa garahe, mga motor dito na yung mga big bikes, sineset up nila yung clutch lever nila para yung kagat, yung engagement ng clutch, nandito. Lumalapat ito sa grips. Dun pa lang mag-i-engage yung clutch or magdi-disengage, engage. So yun yung disengagement point and engagement point. O tawagin natin, yun na yung start ng friction zone. Okay? Mali rin yun. Mali yun kasi again, pinopropose ko na you use 2 fingers for your clutch lever so you can have better control, better modulation, mga proper skills yan. So again, power and finesse. Ayan. Sapat na yan. Imagine niyo kung yan ay pipigain ko at magdi-disengage yung clutch kapag lumapit na dito sa grips. Yan. Nakaharang yung dalawa kong daliri dito, maiipit yung daliri ko. And in a way, hindi rin maganda yan nga kasi sobrang sobrang naaabuso yung clutch cable kapag ganito kalayo yung hila. Okay? So ang suggestion ko is i-set up natin yung lever natin para yung engagement point and disengagement point, yung start ng friction zone is nasa 20 to 30 or 20 to 25 millimeters away from the grips. Enough para mag-fit yung daliri natin with gloves. So magiging sukatan ko, kung makikita nyo, yung mismong daliri ko, yun. Pag naramdaman ko na lumapat na dun sa gloves ko, alam kong yun na yung start ng friction zone. At ang agwat na yan ay, charan, yan, 25 millimeters. Diyan, hindi ko kinakailangang hilahin hanggang sagad loob. Yan, hanggang dito lang. Yan na yung friction zone. Yan na yung start ng friction zone. At yan yung magbibigay sa akin ng better control kasi the moment na kumawala yung lever na yan dun sa aking daliri, yan, umangat na yan, nag-i-engage na ngayon yung clutch plates tsaka yung friction material. Yan, clutch module, yan. Kumakagat na ngayon yung power tapos full release na. And meron akong lugar para mag-modulate ng clutch for slow speed riding, let's say counting off-roading, kailangang i-manage yung grip. Meron akong espasyo para mag clutch modulation na hindi nasasacrifice yung control sa grips kasi nakahawak yung dalawa ko pandaliri. Meron akong control sa handlebar. Yan, itong tatlong daliring ito. And then nagagamit ko yung dalawang daliri for clutch modulation. For slow speed riding, balancing, mahalaga lahat 'yon. So 'yun, isa-set up lang natin yung ating clutch para yung friction zone will have enough, yun, hindi tayo sagad, hindi rin sobrang layo, tamang-tama lang na ang gauge ko dito is kapag lumalapat na dun sa daliri ko na naka-gloves. Ang adjustable clutches, merong ganitong tipo, merong iba nandidi, kung saan man. Ang sa akin nandito At nakaset ang akin sa 4. Okay, sa 4. Yung kasing 5 sobrang lapit, yung 3 sobrang layo. Nahihirapang umabot yung daliri ko. So this one, ang setup nito ganyan. Hindi nyo kinakailangang pagparehuhin ang sukat ng clutch gap at saka yung brake lever gap para parehong hindi naman ganoon. Depende yan sa kamay nyo. Again, 2 fingers, friction zone para sa clutch area, may allowance para sa clutch modulation. Yun. So yun yung dalawang mahalagang controls ng mga modern motorcycles na adjustable na sana i-maximize natin. Kasi kapag na-maximize natin yung control natin over the bike at kapag na-i-adjust natin sa preference natin yung mga controls na yan, magbibigay sa atin yan ng confidence. And kapag confident ka, kapag comfortable ka, hindi ka nahihirapang control ng motor mo, you will be better, safer riders on urban roads, city streets, public roads, and yeah. So I will see you on the next video. This is Man Cannot Ride. Thank you so much for watching.